Palagay mo eksakto, kilala mo ang Daddy June, ang Tito Pin mo. Ano kayang sasabihin nila tungkol dito sa kontrobersiyang ito? Tatawa lang yung tatawanan na. Malamang si Daddy mag-reaction ng konti, then baka manood siya doon sa next parang ganun. Si Papa Pim, natawa lang yan si Papa Pim. Pero ikaw, gusto mo lahat sila kasama. Yeah. Naalala ko yung mga kwento, mga personal na kwento na kahit nung hindi na masyado maganda ang kanilang mga relasyon, but you wanted them there. Yes. Bakit? Kasi for me, yun yung parang, yun yung naging pundasyon ng pamilya namin. Yung kasama ko, yung daddy ko, kasama ko yung tito ko. Then eventually my mom, na kahit hindi sila yung magkakapartner, basta magkakasama kami sa isang bahay, still, buo kami. Oo. Yan ang kwento na dumikit talaga sa puso ko. Dahil, you know, I'm a gay person. Yes po. And nakakaantig sa puso because you acknowledge the fact that you were raised beautifully by two gay parents. Kaya galing ko din makisama sa mga gay people. Na parang talagang click agad. Kahit alam mo, kahit parang hindi ako naiilang. Kasi iba syempre may ilang muna, parang medyo mahiya ako. Parang, hi ma, kamusta? Hindi, kasi isinabuhay mo eh. Yes. Lived experience Yes, mo. yes. Nagkasunod-sunod yung pagpanaw ng mga mahal mo sa buhay. Lola, Mama, Daddy June, your Tito Hermie. Saan ka humugot ng lakas? And, you know, in one interview you said, halos hindi ka nga nakapagluksa. You weren't able to grieve. Kumusta yun? Paano mo nalampasan yun? Actually, parang feeling ko dito, hindi ko siya nalagpasan until now. Like, dun nabuo yung depression, anxiety, di ba? Pagka meron akong sineselebrate na death anniversary nila, minsan sobrang nagbe-breakdown ako pag mag-isa ako. So, kunas naman ako. Then one time, I remembered, I think, huminto ako sa isang expressway. Tapos parang tinatanong ko sila, did I ever say thank you to you guys? Parang iyak ako, parang ganun. Hindi ko na siya nalagpasan. Hindi ako nakapagluksa na maayos, yung depression. But I need to move on. Kasi meron na akong sariling pamilya na binubuhay. Like, yung anak ko, yung mga giging anak ko. And then my wife. At hindi naman ako pinabayaan ng mga in-laws ko. Sobrang thankful ako. Sobrang swerte ako sa kanila. Hindi ko naman sila nakakalimutan kahit hindi ko sila masyado nadadalaw. Pero lagi sila nasa puso at isip ko. So, imbes na mag-grieve ako, imbes na malungkot ako, mag-depress ako, at alam mo yun, yung sarili ko pabayaan ko, lumalaban ako sa buhay kasi nga, meron akong kailangan buhayin. If you were to verbalize yung thank you mo, Dad, nagpasalamat ba ako sa inyo? Tito, nagpasalamat ba ako sa inyo? Ma, did I ever say thank you? Kung magpapasalamat ka sa kanila ngayon, how would that sound? Ano ang sasabihin mo? Just simple like, Dad, Mama, Mamang, Papa Pim, hindi ko alam kung nagpasalamat ba ako sa inyo ni minsan before, pero just want to say thank you for everything, at mahal na mahal ko kayo at namimiss ko kayo. And syempre, di ko pa rin mahagilap yung explanation kung bakit kayo nakuha sa akin agad. Pero I'm sure na andiyan kayo sa taas, binabantayan ako, binabantayan yung mga apo nyo. And hopefully, sana proud kayo sa akin. Di ba?